beloved Boss Mike Cervera. Eto na nga ho mga kababayan ko. Nako, bardagulan na. Oo. Si VP Sara at saka si Atty. Claire Castro hindi nagpaawat. Mga kababayan, hindi nagpaawat si Atty. Claire Castro, mga kababayan ko, at saka si Sara Duterte. Bardagulan, pero mga kababayan ko, wasak si Sara eh. Wasak na wasak ho, mga kababayan ko. Naku, wala na ho mukha. Ay, naku, kung ako lang ho si Sara, kung ganyan lang, wala na ho akong mukhang maiharap. Oo, Ulit-ulit na na si Makinig mga kababayan ko ang nasa itaas ay ang malapad na mukha ni Sara Duterte na bopol siya. Mga kababayan, at ang nasa ibaba, wala pong iba kung hindi ang ating spoke sa Malacanang, Atty. Claire Castro, na napakaganda, na matalino, na talaga naman mga kababayan hindi matatawaran. Ang galing sa pagsasalita. Eto na ho ang labanan. sinasabi ko na nga paulit-ulit na na si Claire Castro nagdadala yan ng kahihiyan sa ating bayan dahil tinawag siya na spokesperson ng Office of the President. At syempre, kapag nagsasalita ang Office of the President, nakikinig ang buong mundo, hindi lang yung mga kababayan natin. At Tingnan yung mga kababayan magsalita ito, hindi iniisip yung sinasabi. Biruin nyo mga kababayan ko, nagdadala daw ng kahihiyan sa buong mundo si Atty. Claire Castro. Ngayon mamamaya mga kababayan, abangan nyo ang rebat ni Atty. Claire Matindi to. Pasok! syempre, kapag ganun yung nagsasalita at ganun yung sinasabi ng nagsasalita, ay nagdadala siya ng kahihiyan sa bayan natin. Kaya Nyo, nagdadala raw ng kahihiyan sa bayan natin. Ikaw nga, sinisiraan mo yung bayan natin eh. Hindi lang kahihiyan yung daladala mong hayop ka. Di ba? Kung hindi, sinisiraan mo pa. Bukod sa kahihiyan na yung mga ginagawa mo, abay, pinapahiya mo pa yung bansang ito at sinisiraan mo pa. Kita mo? Kita nyo ho mga kababayan, bakit ito sinisiraan? Hindi po ba? Bay, yung pong yung pong San Juanico Bridge, sabi hindi daw tourist spot yun. Di ba? O kita nyo, siniraan niya yun Doon pa sa ibang bansa. Saan? Saan siniraan? Doon po sa Australia, sa amin. Siniraan niya yun, mga kababayan yung pinagmamalaking San Juanico Bridge na pinagawa pa ni Apo Lakay. Walang bastos talaga tong vice presidente na to eh. Siguro bobo kasi. Ito na mga kababayan. Pakinggan nyo. dapat hindi na siya pinapakinggan at pinapansin. Kita mo mga kababayan ko, meron pampayo, dapat daw hindi na raw pinakikinggan. Sino gusto mong pakinggan? Ikaw? Ang tanga-tanga mo? Bukod sa tanga ka na, bobo ka pa. Eto, pakinggan mo ang rest back sa'yo. Pakinggan nyo. So hindi po nakakahiyang magsabi ng katotohanan. Ang nakakahiya po ay umaming may kakilalang assassin at handang magpapatay ng Pangulo, ng First Lady, at ng dating House Speaker. Ang nakakahiya po ay hindi gumalang sa order ng court at manuntok ng sheriff. Kita nyo? Bawal po yan sa batas. Sabog! Ano, Sara Duterte, papalag ka ba? Kahit nga dito na lang sa social media, hindi ka naman nalo-nalo sa sagutan eh. Kaya siguro takot si Sara Duterte lumaban ng debate. Biruin ninyo mga kababayan, di ba may panawagan debate? Atty. Claire Castro, kumasa na ho eh. Pero mga kababayan, si Sara Duterte nanatiling tahimik eh. Bakit? Kasi takot na takot si Sara kay Atty. Claire Castro. Pakinggan nyo mga kababayan. Pakinggan nyo. Ano sabi ni Atty.? Pakinggan nyo ito na.
Ito na. pinapakinggan at pinapansin. So hindi po nakakahiyang magsabi ng katotohanan. Ang Correct. nakakahiya po ay umaming may kakilalang assassin at handang magpapatay ng Pangulo, ng First Lady, at ng dating House Speaker. Ang nakakahiya po ay hindi gumalang sa order ng court at manuntok ng sheriff. Bawal po yan sa batas. At ang nakakahiya din po ay gumamit ng mga fake na AFP certificate para sa Youth Summit, para palabasin na yung 15 million na mula sa Confi Funds ng DepEd sa pangunguna ng VP Sara ay ginamit di umano sa Youth Summit na pinasinungalingan po mismo ng AFP. Nakakahiya! Sabi nga ni Oli Macabal, boom! Sa phone! Tanga! O ano? O, lapit mga DDS at naglalaban ito ang inyong vice presidente. Ang kalaban ay ang USEC namin. O, wala! Pasok! Putik na yan, o. Di ba? Walang makakapasok ngayon ng mga DDS. Hindi yan makakapalag. Bakit? Bakit papalag yung mga yan? Kita nyo naman mga kababayan kung paano gulpin, bugbugin, pinagmukhang tanga ni Yussi Claire Castro dito ho, sa sagutan na ito. Aba mga kababayan ko, tingnan nyo mga kababayan. Hindi na natin kailangan ng debate rito. Dito pa lang mga kababayan, makikita nyo na kung sino ang mayroong laman ng ulo. Mas malapad lang ang mukha ni Sara Duterte pero walang laman. Dahil makikita nyo, mariringgan ninyo sa pangangatwiran, pati yun, walang laman. Diba? Pag nagsalita, walang laman. Pero tignan nyo si Atty. Claire Castro, hindi pa tapos yan. Banat, Atty. Na mula sa Confi Funds ng DepEd sa pangunguna ni VP Sara ay ginamit di umano sa Youth Summit na pinasinungalingan po mismo ng AFP. Nako! At gumamit pa Kita nyo, mga kababayan, ginamit niya pa yung AFP. Kapal talaga ng mukha nito ni Sara Duterte. Makapagnakaw lang ng pera. Sige nga, mga dides, pasok nga kayo. Si Sara Duterte, ginamit ang AFP. Makapagnakaw lang ng pera. Diba? abogado sa katauhan ni Attorney Michael Powa para mapagtakpan ang paggastos sa 15 million confidential funds. Nako! Yan po ang nakakaya. At ang Oo nga, nakakahiya. Sara, yan ang nakakahiya. Ay, sabog! Tuloy. isa pa po, sabi po niya ay nakakaya tayo sa internationally. Correct, attorney. Sabi niyo, nakakahiya ka raw sa international community. Kasi nga daw pinakikinggan ka. Hala ka. Sulusulan natin si attorney. Laila Collins, nakadalaw ka. Uy, pwede ba pang midnight snack naman dyan? Uy, Laila Collins, ano ba? Pang midnight snack. Nagda-drive ka nakakapag-chat? Nakakapag-type ka? Laila, ano ba? Eto na mga kababayan ko. Tirahin mo, attorney. Tirahin mo. Funds. Yan po ang nakakaya. At ang isa pa po, sabi po niya ay nakakaya tayo sa internationally. Kaya mas nakakahiya po yata ito. Dahil ito mismo ay na-news. At nandyan pa po ang kanyang muka. Uy, Sara! Durog na durog ka! Lapit mga DDS. Oy, tulungan nyo to. Aping-api na kay Atty. Claire Castro. Kita nyo mga kababayan, pinagmukhang tanga ni Atty. Claire Castro dito. Hindi na ako kailangan, tulad ng sinabi ko, hindi na ako kailangan ng debate rito. Makikita nyo na kung sino ang may laman ng ulo. Diba? Grabe ang BP nyo. She doesn't realize na siya yung nagdadala ng kahihiyan sa bansa. Sabi ni SFP. SF Pinay. San Francisco Pinay. Kita nyo mga kababayan?
Grabe, no? Tindi. O, tuloy. Kung saan ipinakita dito Ulit ito. ang nakakaya. At ang isa pa po, sabi po niya ay nakakaya tayo sa internationally. Opo. Mas nakakahiya po yata ito. Oh. Dahil ito mismo ay na-news. At nandyan pa po ang kanyang mukha kung saan ipinakita dito isang vice presidente Ang, nag-threaten with her assassin oh. laban sa Pangulo. Correct. Sara, laki ng mukha mo dyan, no? Putik na yan, mga kababayan, sa sobrang gulpe ni Atty. Claire Castro dito kay Sara Duterte. Lalong lumobo yung mukha, eh. Nakakahiya. Putik na, no? Di ba walang DDS? Kasi mismo yung mga DDS na sumusuporta kay Sara, nahihiya sila. Nakakahiyang maging DDS, ano? Oh! Nakakahiyang maging DDS. Oh! Kahit na gawin nyo pang 500,000 yung bayad nyo sa akin, hindi ko tatanggapin. Di ba? Mga kababayan, susugal mo ba yung reputasyon mo dyan? Sabi ni Emily Vasquez, tama, dito na news yan. Sabi dapat daw, ikulong yan si Sara. Di ba? Malaki naman daw bayad, Boss Mike. O, yun na nga. Eto na. Grabe si Atty. Claire, ginulpi ng husto. Dahil ito mismo ay na-news. At nandyan pa po ang kanyang mukha kung saan ipinakita dito Alam nyo, yung mga banat ni Atty. Claire Castro kasi, talagang mabibisit kayo kapag kayo binanatan nito, eh. Biruin ninyo, mga kababayan ko, sabihin pa ni Atty. Claire, nandyan pa ho yung kanyang pagmumukha. Ay, naku, Atty. Claire, kaya sa'yo ko. Wala. Libaya, wala. Tabi ka, tabi. Tabi! No? Oo. Libayan, binabanatan mo na yung idol mong si Mangusin. 'Di ba? Buti na lang nakinig ka sa akin. Tapos sasabihin mo wala ka natututunan. 'Di ba may natutunan ka? Kaya ngayon binabanatan mo na si Mangusin. Dati, sip-sip tumbong ka rin, 'di ba? Yan tignan mo. Yung idol nyong si Sara. Sabihin mo nga kung sino magaling sa kanila. Para naman, baka hindi ka pa sigurado. Di sabihin mo na, ikasan na natin tong debate. Atty. Claire Castro versus Sara Duterte. Siyempre, kay Sara Duterte kayo. Kay Atty. Claire naman kami. Diba, mga kababayan ko? Pusta na lahat, Pati ho yung brief ko, mga kababayan, pupusta ko, para kay Atty. Claire Castro, Di ba? Naku, mga kababayan. Sige, tuloy, attorney. ang vice presidente Ay. nag-threaten with her assassin laban sa Pangulo. Mas nakakahiya po ito. Mas Kung nakakahiya. ganito lang po rin lang ang ating magiging leader, mag-isip-isip po tayo. Correct. Isip-isip tayo, mga kababayan. Kung ganyan lang daw leader, mga kababayan, wala talaga. Tignan nyo naman, mga kababayan, yung mga katwiran, no? Tignan nyo. Dito, tignan nyo. Sabi rito, mga kababayan ni Sara Duterte, magaling siya, si Gloria Arroyo ang tinutukoy niya. Kaya siya mentor ko. Ready na ako mag... Ano ba yan, Sara? Ano ba yan, Sara? Ready na daw itong isang luka-luka na maging presidente. Dahil daw kay Gloria, si Gloria daw ang mentor niya. Sara, sige, kumpara natin Kung talino, malayong-malayo. Aminin natin matalino si Gloria. Biruin nyo, mga kababayan, 2 beses nakapagnakaw ng pagiging presidente. Hindi magiging matalino? Ulitin ko, mga kababayan ko.
malayong-malayo si Gloria kay Sara Duterte. Si Gloria, totoong magaling. Bakit? 2 beses nagnakaw ng pagka-presidente. Nadali niya, natapos pa nga niya eh. Una kay Erap, ninakaw niya yung pagiging presidente kay Erap. Ikalawa ho mga kababayan, kay FPJ, ninakaw niya rin. Ngayon ang tanong ko, Sara, ba ang tagal-tagal mo nang inaagaw yung pwesto kay Pangulong Bongbong, hindi mo pa rin maagaw-agaw ah. Tapos sasabihin mo, ang mentor mo si Gloria? Kung mentor mo siya, dapat naagaw mo na yung pagiging presidente kay Pangulong Bongbong. Diba, mga kababayan? Bakit hanggang ngayon wala pa rin? Live na live tayo. Diba? Ngayon, ang tanong ko sa inyo, ha? Amara. Makinig ka. Omar Abdu Rajak. Makinig ka. Di ba, mga kababayan ko? Paano na naging mentor niya lang si Gloria, ready na siya maging presidente? So, ibig sabihin ba si Gloria magpapatakbo, hindi ikaw? Sipin nyo maigi yun. Tingnan nyo kung inisip niya to. Magaling siya, Gloria Arroyo, kaya siya mentor ko, kaya ready na daw siya maging presidente. Putik na yan mga kababayan, ang bobo ng dating eh. Yung ganitong mga katwiran, mga kababayan, pang bobo lang yan eh. Kahit itanong nyo pa sa mga DDS, nasusuka sila eh. Subukan nila mga kababayan na i-content ito. Yan. Content nyo nga to. Sabihin nyo nga na pang matalino yung katwiran ni Sara nyo. Hindi yan pang matalinong katwiran. Sa totoo lang, pang chismosa sa kanto lang eh. Wala talaga mga kababayan. Kaya walang kapag-asa si Sara Duterte sa totoo lang. Hindi nila madedepensahan ito. Napakahirap depensahan. Kaya tingnan nyo, walang DDS ngayon. Alam nyo na. Eto pa. Attorney Claire, birahin mo nga. Ganun eh, no? Tignan nyo, mga kababayan, bahala kayo dyan, Benggahin mo, Attorney Claire, benggahin mo. Tingnan nyo, pakinggan nyo ho ito ha. Ganito ang mga pangangatwiran na may laman ng ulo. Hindi ho katulad ni Sara Duterte na alaala lang. Alam nyo yung alaala, para hong sa school pagka nagkaroon ng exam, mga kababayan, hula-hula lang. Pagka sumagot sa exam, mga kababayan, hula-hula. Yung alam. Eto ho, talagang pinag-aralan. Makinig kayo. Pasok! Isang hiling. Maaari niyo po bang turuan ang Vice Presidente Nako! sa kanyang communications? Bigyan niyo po ng COMS 101? Nako! Magkaroon naman ng konting, or rather, Gloria! Ayan payo ni Attorney Claire. Narinig mo ba? Lakayak, Jason Permin, Toribio Celestino, Alma Kawili, tingnan nyo, mga kababayan ko. Grabe to, panlamugan talaga to eh. Chamba-chamba lang po. Yun na nga. Eto na, pakinggan nyo to. Banatan mo. isang hiling. Maaari niyo po bang turuan Sino? ang Vice Presidente sa Kita nyo? Oy, Gloria, turuan mo daw yung Vice Presidente. Diyos ko, nakakahiya eh. Ayan isang Attorney Claire Castro nagsasabi, turuan nyo daw si Sara Duterte dahil Diyos ko, lagi na lang nagmumukhang tanga yan. Ano pa? kanyang communications? Oo nga. Bigyan niyo po ng COMS 101? Bigyan nyo daw ng COMS 101 kasi walang kadating-dating sa communication. Putik na yan mga kababayan, sasabihin lang, bakit? Bakit? Ganon, Ano? Wala na tanong! Ganon. Mga kababayan,
biruin mo, gaganyan-ganyanin ka lang ni Atty. Claire Castro. Ang hina-hina ng ulo mo. Yari ka pag tumakbong senador to. Atty. Claire, banatan mo. Para magkaroon naman ng konting, or rather, katiting Puta! na pagka-statesman. Ay! Putik na yan! Shara! Oo, sabi ni Atty. Claire, kahit man lang, para magkaroon naman daw ikaw ng kahit katiting kasi zero ka. Di ba? Kaya mga kababayan, parang ibig sabihin ni Atty. Claire, turuan ninyo ng COMS 101. Yung communication, mahinang-mahina. Kaya sana man lang, turuan nyo siya, Gloria Arroyo. Ikaw, isa ka pa. Tanda-tanda mo na, ano ba gagawin mo sa perang hayop ka? Ikaw ang isang dahilan din kaya bumagsak ang bansa eh. Mga kababayan, ano sinasabi? Bigyan daw para magkaroon ng katiting, para maging statesman. Atty. Claire, banata mo. At ang aking message, Wait. pagka-statesman. At ang aking message, Valentine message sa kanya, Ano? VP Sara, spread love. Not fake news, not immorality. Don't be a chuckle. Puta! Wait ka! Wait, mga kababayan, wait lang, Rebecca. Pakinggan nyo. Grabe naman itong panggugulpi ni Atty. Claire kay Sara Duterte. Walang talaga mga kababayan. Pakinggan nyo, Pasok! Hiling, maaari niyo po bang turuan ang Vice Presidente sa kanyang communications? Bigyan niyo po ng COMS 101 para magkaroon naman ng konting, or rather, katiting na pagka-statesman. At ang aking message, Valentine message sa kanya, VP Sara, spread love. Not fake news, not immorality. Don't be a chuckle. Ay, grabe. Mga kababayang putik na yan, Sabog na sabog, Almakawili. Gulpi sarado, mga kababayan. Oo, no holds bar si Atty. Claire. Talaga. Sabi, not to be, don't be a chucky. Sabing ganun, mga kababayan. Grabe. Putik na ng babang uri mo, Sara. Alam nyo, sa totoo lang, kung ikukumpara nyo sa alak itong dalawa, si Sara pang syuktong. Eto ho, mga kababayan, si Atty. Claire Castro, pang makalan. Si Sara pang syoktong. Si Atty. Claire Castro, kung wine ang pag-uusapan, pwede na, pang upos. Mga kababayan ko? Kung alak naman, mga kababayan, pang makalan. Grabe. Grabe ito. Matindi itong banatan na to. Lipat matayo. Sapak na naman. Kaya nga, talagang ginulpi sarado. Ay, nako. Our beloved Boss Mike Cervera.